48. Magpo-49 na. Parehas po tayo, ma'am, 48 din ako eh. 48. Malabo na mata ko. Magpo-49 na. Ako din. Next month, 49 na. Pakisagad po ng ulo sa screen, ma'am. Para hindi kayo lumabo. Yan. Okay. Para, ano ba? Para happy. Saan ka sa, ano, Quezon City, ma'am. Quezon City po. Manila? Quezon City? Opo. Cubao? Gana? Ano po, Holy Spirit. Hindi ko alam yun. Pero Dito po, naririnig. papuntang SM po. Sa may Sandigan, ma'am. Tanong ko, ma'am, bakit po kayo sumali dito, ma'am? Naghahanap. Parehas tayo, ma'am. At trabaho mo? Ano po, waiter sa mga catering. Catering. Pero pag walang catering, di wala kang trabaho. Meron akong mga sideline, namimili ako ng mga scrap. Scrap, ano? Yung mga bakal, yero, sirang appliances, Puti. mga sira. Puti. Battery ng sasakyan, Lahat naman battery ng motorsiklo, sirang laptop, ganun. Yun ang naririnig ko palagi. Tama si Sir DJ. Sa bahay kasi may umiikot ng ganun, tricycle. Bumibili sirang battery, sasakyan, motorsiklo, sirang laptop, washing, amplifier, cellphone, mga ganun. Ganon, ma'am, ganon. Sampulan kita, ma'am. Ikaw nga, sir. Ikaw po talaga sumisigaw, sir, pag umiikot ka? O naka-record? Opo. Okay. Hindi ikaw po. Yung iba kasi. Bumibili ng sirang alahas, electric fan, washing, rep. Ganon? May megapon po kayo nun, sir? Wala po, ano lang, yung bibig lang, yung wala ano lang, oh. Pagod yun. Dapat sa ulado mo. Dapat sa ulado mo. Bumili ng asawa na di ba parang pakinabangan. Joke lang. Wait. Bumibili ng asawa pag yung matino. Ayun, tinanggal ang salamin, no? Mukhang 24 na si ma'am, oh. Kaya nga. Matagal na po kayong hiwalay, ma'am? Matagal na po kayong hiwalay? Bago lang. Magdadalawang taon pa lang. Kasi Tagal na rin, ma'am. magdadalawang taon pa lang para sa akin. First time niyo po dito, ma'am, sumali. Sir DJ. Kinakabahan nga ako eh. Sa una lang, ma'am, yung kinakabahan, pero pag umpisahan, hindi ka nakakabahan. Nakailang ulit ka nang sumali dito? Patatlo ngayon, ma'am. Yung mga nakakausap ko kasi parang biglang nawawala. Uusap ko yung mga isang linggo tapos bigla na lang mawala. Ewan ko. Hindi ko At least kinausap ka pa ng isang linggo, sir. Yung iba nga dito, after nila makipag-usap dito sa live, wala na, block na. Ni-check ko na lang na siguro hindi ako type ng babae kaya ganon. Yun na yun. Kasi kung willing siya makipag-usap, kausapin ka. Pero kasi na dito nag-uusap kayo pag dating na sa imo o Viber mag-usap kayo, hindi ka nakakausapin. Kaya pangatlo ko ngayon. Sana yung pagsali ko ngayon makakatulong ako. Malay mo, di ba, ma'am? Makasali ba, ma'am? Tignan natin kung papasa. Papasa, ma'am. Handa na, ma'am. Siyempre, first time ko lang eh. First time. First time niyo po mag-boyfriend sa loob ng 2 years na hiwalay?
LDR, Mm. kakatapos lang. Ay. LDR lang, pero hindi pa kami nag-meet noon. Mm. Tapos lang. Tapos lang, Katatapos lang mag-break. break. Tapos naghahanap na kagad. Tapos naghahanap na kagad. Para makamubuan. Kasi wala kang kausap eh. Nakakainip naman pag nandito ka, malayo, di ba? Baka naman mami nahanap mo, kausap lang o hindi naman totoong love. Siyempre sa ngayon, siyempre kausap muna, gawa ng nasa malayo ako. Bakit pupunta ka ba dito? Di ba? Kung papupuntahin mo ako dyan, mami, bakit hindi? Hindi kita kaya papuntahin dito. Wala. Ba't po pala kayo naghiwalay ng asawa niyo, ma'am? Eh, pwede ba sabihin? Kasi hindi siya nagbabago eh. May bisyo kasi. Mm. So, ikaw na po mismo nakipaghiwalay pala. Oo, ako na ang umayaw kasi ayaw niya magbago. Ang tagal na. Tahimikan, lagi lang kami nag-aaway. Diba? Kaya ako na mismo ang lumayo. Kaya ako napilitang mag-abroad. Nung una, sa Saudi ako nung una. Eh, ayun. Kaya lumalayo ako. Pero yung mga anak mo andun sa kanya. Yung dalawang anak ko pareho nang may asawa. Mm. May apo na ako eh. Dalawa na apo ko. Ikaw may apo ka na ba? Wala pa po. Maliliit. Anong bata pa yung mga anak ko? Yung panganay ko, 29 na. Hmm. 29, 27. Pinakabunso ko, mag 20 na. 20 na. Kahapon, 20. Ano na po pala, no? Tapos 17, 21. 17 pa lang nag-asawa ka na, ma'am. Di, 19. 19 ka nag-asawa? Hmm. 19. Bakit? Anong bisyo ng asawa niyo po? Bakit niyo hiniwalayan? Nagda-drugs. Hindi niya kaya magbago para sa akin. Pero dati, ma'am, hindi naman siya gano'n nung una niyo pong pagkakilala. Hindi. Simula na magkaanak kami ng dalawa, nagda-drugs na siya, tapos natigil, tapos itong 2015 o 2012, hanggang ngayon, hindi niya kaya talagang iwasan. Ba't ko nagawa niya kaya? Yung iba ko kasi lalo silang na-motivate, lalo silang nagsisikap, lalo silang, alam mo yun, yung, kasi may mga anak na, no? Pero yung sa'yo, anak mo, asawa mo, nagbago bigla nung nagkaanak kayo? Porque malalaki na yung mga anak namin. Ganun. Tapos yung isa pa pang anak, nagmana rin sa kanya. Kaya sakit sa ulo. Kaya ako nang lumayo. May komunikasyon pa po kayo? Laguna. Teka, Hindi, may Laguna. komunikasyon pa kayo ng asawa niyo, ng ex niyo? Nasa Cavite yun. Hindi nag-uusap pa po kayo? My God, I hate drugs. Chat lang, para dun sa isang anak kong kasama niya. Chat lang, pero wala kaming pinag-uusapan tungkol na saan. Iwalay kayo pero nag-uusap pa po kayo, ma'am? Chat lang, para sa anak ko. Kasi kasama niya yung anak ko, nagsusuporta ako dun sa isang anak ko. Kaya, ganun. Pero wala kami. Kahit nung umuwi ako, hindi na kami nagtatabi. Hindi na. Hindi pa kayo, ma'am, iwalay niya kasi nag-uusap pa kayo eh. Pwede pa kayo magkaayos niyan. At saka isang bahay pa lang, nung umuwi ka, ma'am, sa isang bahay kayo, pero hindi lang kayo nagtatabi. Hindi na ako umuwi doon. Simula nung nanggaling ako sa Saudi. Hindi na ako. Pero napunta ako, pero wala na. Mag-uusap lang. Sinabi ko naman sa kanya na ayaw ko na sa kanya, ganyan. Sinabi ko na. Hindi na kami magkasundo. Pagka may halimbawa magkasama sa bahay, hindi kami nagkakasundo, lagi kami nag-aaway. Walang katahimikan ng bahay. Paano, ma'am? Halimbawa, mapanood kayo ngayon ng asawa mo na sumari ka dito na hindi niya alam. Hindi naman niya alam eh. Siguro. Wala namang magkasabi. Ang kapatid ko lang naman ng... Tsaka hindi niya alam yung mga gato. Ang alam niya magbisyo. Bigyan mo. Bigyan mo. Ano po ba Meron trabaho? ka ba? Ano po ba trabaho niya, ma'am? Wala yung alam. Ano po trabaho ni mister niyo, ma'am? Yun na nga, wala eh. Ay, Wala siyang trabaho pero nagagawa niya pang magbisyo.
Ba't daw siya, saan siya kumukuha ng pambisyo niya? Kung ganun. Nagra-runner siya dati. Nagra-runner siya nung hanggang sa na-aksidente siya at lahat. Runner. Na-aksidente pa rin siya. Nag, Pa rin siya nagtitinda. Ganun. Gumagamit tapos nagbibinta din. Hindi, nagra-runner ba? Halimbawa, magpapakuha ka. Siya ang bibili. Tapos, papatirahin ka rin. Diba? Pag wala siyang po, Sus. siya lang ang bibili. Runner. Tapos gumaya din po yung anak mo sa kanya. Yung anak ninyo. Oo, yung nagmana sa kanya. Buti lang, iisa lang. Kasi puro lalaki, ano kung wala akong anak na babae. Hirap nun, no? Kahit natutulog ka, di mo alam. Baka mamaya, takpan na yung ilong mo ng ano, yung ulo mo ng una ng anak mo. Kung siyempre, kung wala na ka sa katinuan, di ba? Kaya nga, ako nang uminig. Sinabi ko naman sana magbago siya. Kung magbabago naman siya, hindi naman para ako maghanap ng iba. Ayaw naman niya magbago. Magbabago. Ang tagal-tagal na. Ganun pa rin. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Yun. Ikaw, asan ang asawa mo? Ano, nasa ibang bansa. Umuwi nung May. Kinuha yung mga anak ko. Sabi niya magbabakasyon lang yung anak ko. Hindi na binalik sa akin. Kaya ngayon, nag-isa na lang ako sa bahay. Bakit ginawa sa'yo? Sabi niya magbabakasyon lang daw sa probinsya. Di, puntahan mo. Pwede naman yata ikaw pumunta sa probinsya. Pwede ako pumunta para lang doon sa mga anak. Kaya, hiwalay na rin kayo talaga. Oo, hindi na kami nag-uusap. Mga black na talaga, naka-black na lang. Gano'n, yung mga anak ko lang din. Pero, chat lang kami pag halimbawa kasi hanggang ngayon ako pa rin nagsusustento. Bayad ng tubig, ilaw, lahat. Wala naman kasi trabaho yun. Kaya ako, pero hindi ko siya binibigyan ng perang pambisyo niya. Hindi ako nagbibig. Yung saan naman, sinusuportahan ko. Baka maging okay. Mahirap kaya ng buo ng pamilya. Ako nga gusto kong maging buo ang pamilya eh. Pero yung maiisip mo na kung paano ka sinaktan, yung hindi mo inaasahan na mayroong mga nakikita mo na ganun talaga na may ebidensya ka. Ang hirap tanggapin ng isang bagay na gusto mong mabuo, nalabag naman sa iyong kaluban. Yung parang ayaw mo. Kasi baka isumbat mo lang sa kanya pagdating ng panahon yung mga ginawa niyang mali. Kaya, ayun, umiwas na ako, nag-move on ako. Ito, palagi ako nagtatyaga dito sumasali, pangatlong sali ko na ngayon. Ewan ko kung may pang-apat, pang-lima pa kung may mahanap ako. Diyan po ba sa lugar nyo, sir? Di ba lagi po kayo nag-iikot, bumibili ng mga scrap. Wala ko kayo nakita ang mga ano dyan. Kunyari, inom ko ng soft drinks sa tindahan, may single mom, ganun. Meron po mga kabiruan, kabiruan lang. Kaya lang parang hindi ko tipo yung mga ganong biro-biro lang, pero mahirap kasing umibig sa hindi mo talaga gusto. Ligawan mo. Hindi mo ligawan para magustuhan mo. Mahirap umibig sa di mo gusto. Dapat gusto mo yung ibigin mo, ganun. Dapat gusto mo yung ibigin. Hindi mo nga niligawan. Yung gusto mo nga niligawan. Pag nanligaw ka sa tao, may pagtingin ka na niyan. Hanggang utay-utay na yan, step by step. Na yung andun ka na pa, hindi mo na mamalayan, uy, mahal ko na pala to. Saka yun, pag mahal mo na, saka mo ligawan. Kasi ang sarap ng feeling na nagmamahalan kayo sa isa't isa. Ang mahirap dun, mahal mo lang sa salita, pero yung point na ninaramdaman at puso't isipan mo, na hindi mo naman pala siya mahal.
Maraming ganun eh, mahal mo siya pero hindi mo naman, mahal mo sa salita pero hindi naman mahal ang puso't isipan mo. Isa lang ang gusto sa'yo, di ba yung may mga ganun? Kapag nakuha na siya sa isang babae, iiwan ka na lang. Di ba? Kapag Kasi ako pag talaga ako ma'am, 101%. Hindi 1% na lang yun. Kumbaga pagkatapos nila makuha yung pagkalalaki mo, iniiwan ka rin. Kaya nga nung iniwan ako, nung lukuhin ako ng asawa ko eh. Sobrang sakit eh. Pero nasa kanya ngayon, lahat yung apat na anak sir, no? Andun sa kanya? Apat anak mo yun? Tatlo? Tatlo sir. Tatlo po nasa kanya. Aha. Sabi ko, babalik yung lalaki dito kasi dito siya mag-aaral. Eh, hindi na ako pinabalik dito sa akin. Ilang taon na po ba yung mga anak mo? 16, 13, saka po 10. Oh, bata pa nga. Pero nagsusuporta po ako. Hanggang ngayon? Sa mga nagpapadala ko sa mga bata. Yung may kinakasama na po yung nanay nila. Wala pa po, nahuli ko lang yun sa mga ano yun na dating nasa ibang bansa siya. Mhm. Yung mga lalaki niya sa cellphone niya. Hanggang ngayon, nasa ibang bansa pa rin siya. Umuwi na nitong May. Hindi na aalis. Hindi nga po kami nag-uusap eh. Ano na, toxic na. Kumbaga, yung mga anak ko na lang kinakausap ko, pero mag-usap kami, siguro mag-aaway din kami. Ilang years na kayong hindi magkasundo, sir? Matagal na, sir. Kasi, 2 balik na siguro, nagloko siya noon, 2018 pa eh. Hindi na kayang ayusin? Pero nung bumalik siya, after 2 years, nag-usap kami na hindi na raw niya ulitin. Pinagbigyan ko para mabuo ulit ng pamilya. So, ginawa niya ulit eh. Nakita mo sa Kaya cellphone, yun. sir, may mga kachat siya sa cellphone? Oo, sir, sa cellphone niya, Nung umuwi siya, Sir, Saan? Saan bansa siya? Singapore. Open country. So, ako dito kasi wala akong day off, kaya hindi ako nakakalabas. Siya may Wala day off kasi- kasi linggo. Siya may day off linggo-linggo. Pag talagang nakakalabas, sigurado. Kasi maraming Linggo-linggo. lamang. Linggo-linggo ang day off niya eh. ang nangyari Wala mo akong dyan, day off. na bali nabuksan niyo po yung messenger niya, sir, o nung umuwi siya, kinuha mo yung cellphone, nakita mo yung mga kachat niya? Pag gising ko, tulog pa siya, kinulikot ko yung cellphone, doon ko nakita. Tapos pinasa ko sa cellphone ko yung mga picture, yung mga larawan, tapos pinaprint ko, yun, ebidensya ko. Ano mga picture, sir? May ka-video call siya, may katabi, ano po? Magkakandungan. Bali yung boyfriend niya talaga yon, nasa Singapore, magkasama sila. Oo, boyfriend niya, sir. Aragoy, nagkakandungan. Natulpo ko na nga dati. Nagkakandungan sila. Baka ho, ano? Kaya yun. Tapos noon, sir, nakamove on na ako. May nakilala naman akong scammer. Foreigner? Scammer. Ano, may nakilala ko na sa Facebook, taga, Paramuran. Halos araw-araw ako nagpapadala sa may isang taon. Araw-araw? Oo, halos araw-araw. Load, pera, lahat. Pamasahe. Ba't araw-araw? Araw-araw. Ba't di mo pa sinabay-sabay kahit once a week? Ha? Ba't araw-araw? Hindi niyo pa ginawang once a week man lang? Once a month? Sir, halos araw-araw. Pero konti-konti lang. Ang malaki lang ngayong pamasahe nung November, nagbigay ako. Tapos nung March, pamasahe niya papunta dito. Hindi naman siya pumunta dito, bigla siyang nawala. Scammer. Scammer. Kaya dito na ako naghanap kasi dito, Scammer din. pag may nangyari sa akin, sasabihin ko sa iyo, Sir DJ. Halimbawa, may naging girlfriend ako dito, sabihin ko sa iyo, Sir DJ.
tumpo ko sa'yo. Nga lang, yung mga nakausap nyo, sabi nyo po hindi tumatagal. 1 linggo lang. Yun po naman, nag-uusap kami, magkikita kami sa SM. Tapos nag-ano siya, sabi niya, ano ka ba, naka 4 wheels? Sabi ko, hindi. Tapos sabi ko, magkita kami sa SM. Tapos, biglang nawala. December 22, bigla siyang nawala. Tapos nagparamdam siya, January, sabi niya, may mga problema daw siya, may mga ano siya sa, ano yun, parang tuition, sa pangangailangan siya ng, ano, financial, parang nagpaparinig. Na-turn off ako, parang, no, wala lang. Ayoko nung ganun kasi yung mga ganun. Kasi galing nga ako sa scam, yung ganun, parang wala na ako ng gana, may manghihingi ng ganun, paparinig. Yun po yung huli mo nakausap dito. Sir? Yun po yung huli mo nakausap dito, sir, nung sumali ka. Sir, yung una yun. Yung pangalawa naman, may girlfriend yata, nasa ibang bansa. Boyfriend, Ay, girlfriend, boyfriend pala, boyfriend, sorry. Boyfriend pala, parang may boyfriend. Kaya parang hirap humanap kung totoo ba o hindi yung sinasabi ng mga kausap mo dito eh. Ikaw ba, ma'am? Totoo ka ba, ma'am? Hindi ko alam. Yan siya sabi eh. Hindi niya naman pwedeng sabihin hindi siya totoo. Sarili mo, hindi mo alam. Makilala nyo rin naman yan ng isa't isa kung tuloy-tuloy ang usapan ninyo. Makaabutin din ng mga 1 buwan bago nyo makilala. Sir, ano lang, pwede mangyari mga 1 linggo, pwede mangyari yun basta pag hapon nag-uumpisa kayo nag-uusap o ano mo na kagad yun, kakalkal mo na kagad yung mga ano nyo, bawat isa sa inyo. Lalaman nyo kagad sa mga tanungan. Ito naman, ma'am. Ito ka, ma'am. Lagi na lang ako eh. Wala, ninenervous ako. Ang nervous, ma'am. Nanonood yung asawa mo. Hindi. Pinapanood ka ng ano, ma'am. Mamaya magko-comment sa'yo yung asawa mo. Sasabihin nun, ilaglag mo ako. Walang ganun. Hindi na yung nagaan sa akin. Ang sinabi naman niya sa akin, hahayaan niya na. Kasi ako na yung nagsabi ng wala na akong pagmamahal sa kanya, nawala na. Sinabi ko na yun sa kanya. Wala ka ng pagmamahal sa kanya, ma'am. Pero ikaw, yung asawa mo may pagmamahal pa sa'yo. Yun ang hindi ko alam sa kanya. Mahal niya ako, sa na nagawa niya magbago. Nagbago siya. Hindi niya ako pinahalagahan eh. Niyayaan niya ako mawala, di ba? Kung pinahalagahan niya ako, magbabago siya. Hindi ko na kaya magbago. Tagal na. Di ba? Buti nga nung nag-Duterte, na-aksidente siya. Kung hindi yun na-aksidente, natokhang na yun. Baka namatay na. Grabe naman siya. Ba't ba yun? Di ba? Kasi hindi siya nagbabago pa. Yeah. Magbabago din, ma'am. Kasi bigyan mo kasi ng chance. Wala na para sa akin. Mas maganda pa yung ganito. Kaysa naman lagi nag-aaway. Tsaka wala na, may lamat na hindi na maganda yung magiging pagsasakit na. Wala nang katahimigan. Wala na, puro away na lang. Away na lang. Puro Siyempre, away. nandun na yung subat. Uy, nawala na. May tumawag na naman siguro. Yan na nga po yung sinasabi ko eh. Tawag na. Sir DJ, may tumawag na. Oo, wala na. Yan na. Oo. Kanina, ganun na rin. May tumawag daw sa kanya, apo niya. Hindi ko lang sure ha. I-PM niyo po sir ha. Tuloy-tuloy lang ang usapan sa off-cam na. Maraming salamat. Okay. Salamat, sir. Salamat.